Shoutout kay Jason Mendoza, Romeo Conchada at Katsakino Dukusin. At sa balita natin ngayon, mukhang papayag na ang Converge Fiber Excess dito sa trade offer ng Barangay Ginebra para makuha itong si Alex Stockton mula sa kanilang lineup. Dahil ngayon ang balita natin, itong Barangay Ginebra ay payag na raw na i-trade itong si Stanley Pringle at si Jeremiah Gray, plus sasamahan pa nila ng isang first round pick para dito kay Alex Stockton. Alam natin ang gusto talaga ng Converge dito ay yung first round pick dahil dyan sila kukuha ng maraming mga players. If I remember correctly, 3 na yung second round pick nitong Converge at naghahanap pa sila ng isa pa na first round pick at pwede itong ibigay ng Barangay Ginebra. Kaya sa ngayon, kung sakaling makuha ng Ginebra itong si Stockton, syempre kinakailangan nila mag-release ng isa pang fill-up para hindi sila sumobra at hindi problema yan, tatanggalin na nga ito si Jeremiah Gray at si Stanley Pringle. Kung sakaling makuha ng Ginebra si Stockton, meron ng two-way player itong si Coach Tim Cone. Dahil si Stockton, alam natin, kilalang kilala yan first and foremost sa kanyang depensa. Pero lately, naging scorer na rin siya under Coach Altin Ayo at pwedeng-pwede niyang ituloy yan dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko magiging maganda ang performance ni Stockton kung mapunta yan dito sa Barangay Ginebra. Sa panig naman ng index, kung makukuha nila itong si Jeremiah Gray at si Stanley Pringle. Kapag healthy na ito si Jeremiah Gray, may outside scoring na sila. Pwedeng-pwede yan at magandang compliment kay Justin Arana at kay Justin Baltasar na kukunin nila sa darating na draft. At ang veterano si Stanley Pringle, magiging magandang asset yan para dito sa Converge kasama at tutulungan sila Aljon Melesio at yung expected na babalik ng PBA na si Encho Serrano. Kaya sa tingin ko win-win ang ganitong klaseng trade kapag nakuha nila ang mga nabanggit na players. Ngayong nalaglag na itong NLEX Road Warriors ay naghahanap na si Coach Frankie Lim at ang management ng mga players na pwede nilang makuha para makabawi at mapaganda yung kanilang lineup. Sa ngayon, ang tanong dito ay sino ba ang kailangan ng NLEX? Maliwanag pa sa sikat ng araw ay isa pang scorer. Dahil hindi kaya ni Robert Bolick na bumuhat ng isang koponan kahit pa 50 yung gawin niya. Kung walang ibang makaka-score ay baliwala din. Kaya sa ngayon itong NLEX hahanap yan ng scorer. Either sa pamamagitan ng trade or sa draft. At sa tingin ko kung gusto nila talaga yung scorer, kunin nila si Mikey Williams mula dito sa kanilang sister team na TNT. Alam natin ang problema dito yung pera. Malaki yung gustong pera ng hinihingi ni Mikey, ayaw ibigay ng TNT. Kung ako TNT, ibigay ko na yung kagustuhan ni Mikey. Pagkatapos sign and trade, idalhin siya dito sa NLEX Road Warriors. Gamitin yung Blackwater bilang third team para hindi ma-violate yung rules ng PBA. Ngayon, kung ayaw na talaga nitong si Mikey Williams sa TNT, i-trade siya sa Converge. At pagkatapos kunin si Shawnee Winston at si Winston, dalhin dito sa NLEX Road Warriors. Or po pwede rin na kunin nila itong si Ray ng Batak mula dyan sa Blackwater Bossing. Ibig natin sabihin maraming options itong NLEX kung talagang gusto nila na magkaroon ng tinatawag na additional scorer sa kanilang lineup. Nakita natin na si Robert Bolick nung na-contain siya dito sa Game 2 nung serye nila kontra Meralco Bolts na talagang hindi na nakakontribute yung ibang players. Hinahayaan ng Meralco na tumira na lang ito sila Robbie Herndon, Richie Roger, sila Enoch Valdez at yung iba pa nilang mga players dahil mas pipiliin nila yon kaysa ito si Robert Bolick ang tumalo sa kanila. Ang isa pang kulang dito sa NLEX ay big man. Ever since nung tinrade nila ito si Brandon Rosa, nakita natin yung kakulangan doon sa sentro. Kaya asahan natin na sa off-season, kukuha ng sentro ito si Coach Frankie Lim.